humanga naman ako sa kasagutan ni VP Sara. No? Alam mo naman po pwedeng maging very petty rin at very, alam mo na, maanghang din ang kanyang kasagutan. Pero talagang tinaguyod niya yung kanyang posisyon bilang halal na vice presidente. At kung ako'y isusuma total ang kanyang mensahe kay First Lady Liza Araneta Marcos, ang sinabi ni VP Sara ay, hayaan mo na kaming may binigyan ng mandato ng taong bayan na mag-usap dahil importante na makausap na. At meanwhile, napakadami ang problema ng bayan, nandyan ang inflation, nandyan ang kakulangan ng tubig at ng kuryente. Tutok muna tayo dito, no? At kalimutan na muna natin yung bad shot, good shot na inilabas ng ating unang ginang. Well, ako naman, no, tama naman si VP Sara, no, may karapatan siyang magsalita ng ganyan. Pero ang aking worry is kung makikita ninyo, good shot naman si PBBM at saka si Inday Sara Duterte. Pero kung paano tratuhin si Inday Sara Duterte ng administrasyon mula nung tinanggalan siya ng budget at yung mga pagbabanat sa kanya sa social media, talaga namang makikita mo na parang bad shot si VP Sara sa administrasyon. Pero kung good shot si VP Sara kay PBBM at bad shot kay Lam, at alam naman natin na tinatrato siya na talagang bad shot siya sa administrasyon, ibig sabihin, talagang ang nananaig sa gobyerno ay si First Lady Lam. Yun ang nakakaabala. At tingin ko, yun yung pinupunto rin ni Vice President nung sinabi niya na walang kinalaman yan sa kanyang mandato bilang halal ng taong bayan. No? Kasi importante yung mandato. Alam mo, pag ikaw may mandato, hindi ka na lang tumatayo bilang yung personalidad na sarili, no? Kung hindi ikaw ay halal ng taong bayan, no? So ikaw ay kumbaga representing the people na nagbigay sa ng mando, representing 32 million na nagbigay ng mando kay Inday Sara Duterte. Hindi ba naman sa daming mandato yan na mas marami pa kay PBBM, dapat naman kung meron siyang saloobin, doon na lang dapat yun sa loob na kanyang damdamin. Dahil wala naman talagang kinalaman yan doon sa kanyang posisyon bilang isang Vice President at bilang isang Department of Education Secretary. Pero alam natin na itong damdamin niyang bad shot, ito sigurong dahilan kung bakit ang ating Mr. Speaker at ang kanyang buong Kongreso ay tinanggalan siya ng budget at kung bakit talagang tinuturing siya na kalaban ng administrasyon. Dahil kay First Lady. At dahil siya nagtagumpay na tinuturing siya na parang kalaban ng administrasyon, talagang safe to conclude, mukhang hindi nagpapatakbo ng gobyerno ang ating PBBM. Dahil kung pagbabasihan mo naman doon sa latest beso-beso nila, mantakin mo, one day after nagsalita ang kanyang esposo na bad shot ang VP Sara sa kanya, nagkita sila doon sa graduation ng PNPA at talaga namang beso-beso pa sila, no? So, paano na yan? Paano gagawin natin sa ating gobyerno kung yung mga may mandato ay siyang hindi nasusunod at ang nasusunod ay yung mga walang mandato? Yun ang nakakatakot sa ating demokrasya ngayon. Ano magiging implikasyon nito na bad shot kay First Ladies Inday Sara? Ito ba ang dahilan kung bakit tuluyan ng mawawasak ang unit team? Dahil sa isang esposo na hindi man lang umakyat dun sa entablado. Well, umakyat siya nung unang beses at saka yung huling beses siguro, no? Kasama ni PBBM. Pero ang punto ko naman, hindi siya humingi ng mandato at hindi nabigyan ng mandato. Sila na ba ngayon talagang dapat magdikta kung ano magiging relasyon ng pinakamataas na nanungkulan sa ating bayan?